mangyayari ang hinihiling mo. Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Cayetano, isang pari. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay na po tayo ng Ebanghelyo ngayon. Pumunta si Jesus sa gawing Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananea noon na nagpunta sa dakong iyon at sumigaw, Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin! Pinahihirapan ng isang demonyo ang anak kong babae! Ngunit hindi siya tinugon ni Jesus, kaya lumapit ang kanyang mga alagad at hiniling ng mga ito, Paalisin mo na siya at sigaw siya ng sigaw sa likod natin! Sa nawawalang tupa ng bayan ng Israel ako sinugo. Ngunit lumapit ang babae at lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, Ginoo, tulungan mo ako! Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta. Totoo nga, Ginoo. Pero kinakain naman ng mga tuta ang mga nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga amo. Babae, napakalaki ng iyong pananalig. Maganap sa iyo ayon sa nais mo. At nang oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak. Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Ang nanay po sa ating mabuting balita ngayong araw ay isang Kananea. Siya ay nakasalubong ni Jesus noong dumaraan sila sa rehiyon ng Tiro at Sidon. Kaya't may mga naniniwalang marahil may kaya at nakakaangat sa buhay ang babaeng Kananea sapagkat ang Tiro at Sidon po ay lugar ng kalakalan. Hinamak ng mga alagad ni Jesus ang babae dahil siya ay isang hintil. Naniniwala sila na kahit yung presensya lamang ng mga hintil ay sapat na upang maituring ang mga Hudyo bilang marurumi. Ngunit dahil sa kababaang loob, pananampalataya at pagpupursige ng babae, dininig ni Jesus ang kanyang hiling at gumaling ang kanyang anak. Ngayong araw, tinuturo ng Kananeyang babae na isang ina na hindi natin dapat ipagmalaki ang ating mga mabubuting gawa at mga debosyon sa tuwing dudulog tayo ng awa at kahilingan mula sa ating Panginoon. Kaya akala kasi nila minsan mas banal pa tayo kaysa sa mga iba dahil sa mga mahaba nating nobinaryo. O kaya naman mas katangi-tangi tayo dahil sa ating maraming mga organisadong programa sa pagpapakain, mga donasyon na ibinibigay natin sa mga may hirap at sa simbahan. Sana lagi nating tandaan na kapag tayo nagsusumamo sa Diyos upang hingin ang biyaya at awa niya, wala tayong ibang kailangan kundi ang ating pusong nananampalataya at mapagpakumbaba. Pusong laging kumikilala sa Diyos na kung wala siya, wala din po tayo, sapagkat sa Kanya tayo lubos na umaasa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo nawa ako ng sapat na lakas upang mas kumapit sa iyo sa oras ng higit kitang kailangan. Nababatid po namin kami walang-wala kung hindi kami nakaasa sa iyong awat pagmamahal. Pagsumikapan nawa naming laging dumulog at umugnay sa iyo dahil kahit anuman ang hamon ng buhay, kung ikaw ang aming kasama at kalakbay, ano pa ba ang hindi namin mapagtatagumpayan? Amen. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. Maria, Reyna ng bawat puso at aking inang iniakyat sa langit, minamahal kita. Bigyan mo ako ng higit na pagmamahal kay Jesus at sa iyo. Reyna ng sansinukob, makamit nawa namin ang kapayapaan at kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga panalangin. Kay Kristong Panginoon,
ang tagapagligtas ng lahat ng sangkatauhan. Amen.